Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa aking technical analysis dito po kay Fluky Ino. Ngayon pong September 12 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis dito sa kanyang chart, daily chart sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, masasabi kong wala pong pagbabago sa aking technical analysis dito kay Fluky Ino. Kung saan ay yung nakikita ko po na patuloy na magiging paggalaw nitong si Fluky Ino ay magpapatuloy lamang po ito sa nararanasan itong consolidation or maglalaro lamang po yung kanyang presyo dito po sa pagitan ng minor resistance line natin na nasa presyong 30 digits 12898 at saka ibabaw naman po ng ating minor support line dito na nasa presyong 30 digits 10996. Kaya ayan, sa aking previous analysis ay aangat po siya para magkaroon ng rejection or correction dito. Pagkatapos niyan ay ayan, tatalbog po siya, ay posible po siyang bumagsak. Ayan, kung pagkatapos po niyang rejection dito ay posible po siyang bumagsak at muli po niyang subukang basagin yung minor support line natin dito. At kung pag nabasag ito ay dito po natin masasabi na ito ay magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Pero mas mababa po yung chance na mangyari yan. Mas mataas po ang posibilidad na ito pa rin ay magpapatuloy sa kanyang consolidation. At ang aking naging basihan po rito ay yung ating dalawang indicators dito. Mapapansin po natin na yung sukat ng ating Hall Street indicator dito ay napakaliit or napakanipis. Ibig pong sabihin yan ay wala pong gaanong volatility itong si Fluky Ino. Kapag sinabi po natin walang gaanong volatility ay wala pong sapat na persa ang parehong mga bulls at mga bears para pagalawin ng malaki yan or pagalawin ng mataas na presyo or mababa na presyo itong si Fluky Ino. Kaya sa madaling salita ay matamlay po ang market ni Fluky Ino ngayon. Kaya dahil dyan ay yan po yung aking isa sa mga aking naging basihan kung bakit nasabi ko na mas mataas ang posibilidad na magko-consolidate ang magiging galaw ni Fluky Ino sa mga paparating na araw. Yung pangalawang indicator po natin dito ay ganun din, pareho rin yung nakikita natin dito. Nag-umpisa pa noong mga August 31 ay mapapansin po natin na maliliit yung mga sukat ng ating mga nabubuong mga QQE bars dito. Kapag maliliit yung mga sukat nito ay ganun din. Nagsasabi po na walang gaanong malakas na volatility itong si Fluky Ino. Kaya kung mapapansin natin ay talagang nag-consolidate lamang po siya rito sa pagitan ng minor resistance line natin dito at saka minor support line natin dito. Kaya dahil dyan ay yung nakikita ko po ay patuloy lamang po sa consolidation itong si Fluky Ino. Ngayon ay pagdating po sa ating trades ay wala pong na-trigger na kahit anumang nakaabang or pending na ating mga orders dito. Kaya nananatili pa rin po na ang aking mga live spot trading positions ay na-set up ay ayan, meron po akong tatlong mga sell pending order dito sa itaas at saka tatlong buy pending order dito po sa ibaba. At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.